Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba nating tapikin yung katabi natin sa balikat? Walang katabi si Ate Mami. Okay. Yeah. Kung sa Bicol pa, inot na inot, pinapasalamatan ko ang Lord sa another year sa buhay ko. No? Birthday ko nung May 1, sabay kami ni Ate Lodi. No? So, mabilis na yung panahon, 43 na po yung edad ko. Kung titignan nyo sa mukha, parang plus 10. Pero, pag nakita nyo akong maglaro ng basketball, minus 20 yan. No? Totoo yan. Totoo. Totoo yan. So, this year din po, next month, June, ay magto 20 years na rin po kami sa ministry ni Pastoral Lab. 20 years in service. Mag-classmate po kami, sabay kami nag-graduate, sabay kami naglingkod sa Panginoon. At kung loloobin ng Panginoon, desire ko po na umabot kami ng 50 years in the ministry. Wala pa po sa kalahati, 20 pa lang. No. Pangalawa, nagpapasalamat din ako sa mga members ng simbahan natin, ACF, na nagpasaya sa birthday. No. Yung mga nagpa-birthday, yung mga naki-birthday, at yung may mga pa-birthday. Yung pinaka-importante doon, yung may pa-birthday. Thank you po sa inyo lahat. Grabe po yung birthday na yon kasi meron pong pre, during, post. No? So, nung 30 pa lang ng gabi, meron na pong party dito. So, na-appreciate ko po talaga yon. Pagka May 1, yung during, merong dagat, merong hotel. Hernandez family, salamat sa sinama nyo ako dun sa celebration. No? Thank you. At sa prayer meeting namin, meron ding celebration. Pag kinabukasan, meron pa sa Pili. Pagka Biyernes, meron pa sa SNR. Pagkahapon, medyo meron pang konting natitira. Siguro last na bugso na ngayong araw na to. No? Grabe yung birthday ito. No? So, salamat po sa inyong lahat at na-feel talaga namin yung love ng mga members, yung affection. No? Thank you po. So ngayon, dadako na po tayo sa ating mensahe. Kung babalikan po natin ang panahon, nung panahon na hindi pa po uso yung gadgets, no? Wala pang cellphone, wala pang internet, wala pa pong social media. Kung titingnan po natin yung mga bata sa una, mga bata, lalo na yung mga batang tulad namin, mga batang 90s. No? Ang mga bata noon, nung wala pang mga gadgets, expose ang mga bata sa mga physical activities. Di ba? Meron silang mga maraming activities sa labas ng bahay. Hindi sila nagkukulong sa kwarto, hindi sila nagmumukmuk sa bahay. Sa katunayan, meron po silang tinatawag na mga larong Pinoy. Parang hindi ko na ata ito nakikita ngayon. Mga patintero, tumbang preso, shato, ano yung shato? Shatong sa iba. Luksong baka, Chinese garter, agawan base, langit lupa, monkey-monkey. Daming mga larong Pinoy. Pero mga kapatid, ang pinaka-common sa lahat ng mga laro ng mga bata ay naalala ko yung tinatawag nilang mataya-taya o habulan. No? Na merong isang tao na siya yung taya, na hahabulin niya yung mga kalaro niya, kung sino yung maabutan niya, siya na naman yung taya. Mataya-taya. Isa rin sa mga sikat nun sa time namin, yung tinatawag naming larong taguan. No? Paggabi na, madilim, kung saan sa magtatago, ilalim ng mga sasakyan. No? Enjoy kung ikaw yung hahanapin. No? Siyempre, hindi naman natin gusto tayo yung taya na maghahanap, nakakapagod kaya. No? So, enjoy maglaro kung tayo po yung hahabulin, tayo rin po yung hahanapin. Yan po yung game eh. No? Mga kapatid, kung i-connect natin to sa araw-araw nating buhay, no? Araw-araw na buhay natin, at sa mga material na bagay, di ba masarap yung buhay kung tayo yung hinahabol ng mga pagpapala? No? Sipin mo, yung blessing ni Lord ang naghahabol sa iyo at hindi tayo. Super enjoy ang buhay, mga kapatid, kung tayo ang hinahanap ng kayamanan, ng mga pera.
Ikaw ang hahabulin, ikaw ang hahanapin. Subalit mga kapatid, aware ba tayo? Aware ba kayo? Na ito mismo ang promise ni Lord sa mga anak niya. Nag-promise si Lord ng mga anak ng Diyos ay hahabulin ng kanyang mga pagpapala. Nag-promise si Lord na tayo mismo ang hahanapin ng mga mabubuting bagay galing sa Diyos. We are the ones being chased and hunted by material blessings and not the other way around. So minsan kasi po, ang di natin alam, tayo po yung habol ng habol. Tayo yung hanap ng hanap. Kalimutan natin na mayroon palang promise si Lord na siya ang magpapadala, siya ang magbibigay, at siya ang hahabol sa atin. Parang nawala yung pagpindot ko. Ang message, title po ng message natin ay You Can Run, but You Can't Hide. So, nakita ko lang to siguro sa palabas sa TV. No? So, kung tayo po, mga kapatid, ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, magiging tapat sa Diyos, hindi po tayo makakatakas sa blessing ni Lord. Kung tayo po ay magiging tapat sa gawain ni Lord, hindi po tayo makakaligtas sa kanyang kabutihan. You can run, but you can hide. Because first point, God's goodness will chase you down. Ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay susunod. Hahabulin ka. Ang kabutihan ng Diyos ay magbubuntot-buntot sa'yo. Hahabulin. The goodness of the Lord will always chase us. Meron pang kanta, di ba? Your goodness is running after. It's running after me. Oy, nagre-request ng kanta. Kumanta na ako, ha? Ang goodness ni Lord, hahabulin. Hahabulin. Okay, 3 version po yung nilagay ko dyan. NIV. Surely, goodness and love will follow. Goodness and love of the Lord will follow always. NLT, surely goodness and unfailing love will pursue me. It will always pursue us. The Message Bible. Ito, nagustuhan ko yung The Message Bible. Ito yung talagang gusto kong palabasin. Your beauty and love chase me every day of my life. Grabe. Pagmasdan nyo po yung 3 words na yan. Follow, pursue, chase. No? Kung sa ibang term pa, hahantingin ka ng kabutihan ng Panginoon na kahit saan ka magtago, matatagpuan ka. Ganyan po yung promise ni Lord. So yung Psalm 23, kung naalala nyo yung first message natin, si King David, sinabi niya ang mga salitang ito, surely goodness and mercy shall follow me, dahil naniniwala siya na kung si Lord ang kanyang shepherd ng buhay, hindi magiging miserable ang buhay niya. Nakasunod ang kabutihan ni Lord. No? Hindi magiging miserable ang buhay kahit magsunod-sunod ang kamalasan sa buhay dahil nakabuntot ang kabutihan ni Lord. Kahit magsunod-sunod ang problema, ang trahedya, kahit magsunod-sunod ang hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, nakabuntot ang kabutihan ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, sa buhay nating Kristiyano, wala pong salitang kamalasan.
wala ring swerte. Dahil ang lahat ay dahil sa biyaya at kabutihan ng Lord. No? Yung salitang kamalasan, kahit na yung mga bagay sa buhay natin na itinuturing natin na kamalasan, itinuturing natin na kabiguan, mga nangyayari sa buhay natin na iniisip natin na kasawian, mga kapatid, ang mga bagay na to ay pwedeng magresulta sa mabuting bagay dahil nakabuntot ang kabutihan ni Lord. So walang kamalasan, walang masamang kapalaran, walang kapahamakan, walang mangyayaring masama sa atin dahil ang Diyos ay kikilos sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay para ang mga bagay na ito ay maging mabuti para sa atin. God's goodness will chase us down. So meaning, kahit masamang pangyayari, pwedeng magresulta sa mabuti dahil mabuti si Lord. Ito po yung sinasabi sa Romans 8:28. And we know that God causes all things. So yung all things dyan, kasama na dyan yung sinasabi mong kamalasan. Yung all things dyan, kasama na dyan yung sinasabi siguro sa sarili mo na kabiguan mo, no? Kasawian. All this, God causes all things to work together for good to those who love God and called according to His purpose. Napakaganda. So kahit masama ang mangyari, ito ay magiging mabuti para sa atin dahil mabuti si Lord. It will always chase us down. Nung nag-aaral pa kami, graduate na pala kami, 2005. Meron pong isang malagim na nangyayari sa isa sa Bible school natin, school namin, Mount Apo Alliance Bible College. Ang pinaka-problema po sa mga Bible school, alam niyo po, yung kawalan ng pagkain, ng bigas. Basta pag naubos na po yung pagkain sa campus, napakalaking problema na po yan ng school. 2005, naubusan po ng pagkain ang mga estudyante. So wala na po silang choice kundi magluto nung tinatawag na kayos. Hindi ko po alam kung alam niyo yung pagkain na kayos. Para po yung kamote sa ilalim ng lupa. Lason po ang root crop na yan. Pero kung maayos po ang proseso, pwedeng kainin. Hihiwa-hiwain na maliliit, ilalagay sa umaagos na tubig, ibibilad, pwede nang kainin. Ang problema, iba ang naghiwa, iba ang naglagay sa tubig, iba rin ang nagbilad. So medyo parang may konting pagkakamali sa proseso. And to make the long story short, 30 na kalalakihan ang nalason sa Bible school natin. Baka nga nakarating pa sa inyong balita yun dahil ang laki pong balita nun sa buong Kamakop. Grabe ang school na yan. 30 na mga estudyante, nalason ng kayos. So tinawag po yung mga estudyante na yun na kayos boys. No? So kada GA, pag nagkikita-kita yan sila, magre-reunion. Kayos boys, yung mga lalason. So napakalakas po napakalakas po ng lason. Alam niyo kung bakit? Yung suka ng estudyante, kasi pagkatapos silang kumain, sabay-sabay sila nahilo, nanghina, sumuka. Yung suka ng estudyante na kinain ng aso, pati yung aso, nanghina, nagsuka rin. At ang lahat ng mga estudyante ay dinala sa ospital. Sa sobrang grabe na po ng sakit nila, hindi na po tinanggap ng ospital nung pinakamalapit na ospital sa school. Pinadala na po dun sa city. At ang mas matindi pa, mayroon pong 2 critical. Nag-iiyakan na po yung mga faculty. Konti na lang. But praise the Lord, wala pong namatay. Mabuti pa rin si Lord. He causes all things to work together for good to those who love Him. Dahil sa pangyayaring ito, mga kapatid, yung nangyayaring yun, sunod-sunod ang blessing ng Panginoon. Nagsunod-sunod na nagsidatingan ang mga bigas, ang mga grocery,
Ang financial support, mga material blessing, sunod-sunod na pinadala ng mga supporters, sponsors at mga simbahan. So sa pamamagitan po ng pangyayaring yun, napaalalahanan o na-remind ang mga tao sa kanilang responsibility na mag-support sa ating Bible School. You see? Kahit po ang magandang, mapangit na pangyayari sa buhay natin, kaya po yung gawin ni Lord na magkukos yan ng kabutihan para sa atin. So ang gawin lang po natin ay gawin lang po natin ang nararapat, maging tapat tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Kanya as shepherd natin, maglingkod tayo, mahalin natin ng buong puso si Lord, no? Maging faithful tayo sa iglesia natin, makakagarantiya tayo na hindi tayo makakapagtago sa kabutihan ng Lord. Lagi tayong hahabulin, lagi tayong hahanapin. Walang miserableng bagay na mangyayari sa anak ng Diyos dahil ang kabutihan niya ay laging sumusunod. Pangalawa, you can run, but you can hide because God's provision will catch you up. Tama ba yung English ko? Ang point ko kasi dito yung maaabutan ka talaga. Maaabutan ka. Kahit ano pang gawin mong takbo-takbo, aabutan ka ng provision ng Panginoon. God's provision will always catch us up. Doon po sa atin dyan na maraming mga monthly bills, taas ang kamay, yung mga maraming binabayaran kada buwan. Kilala nyo si Jonah at si Judith? Ay. Yan po yung best friend natin. Si Jonah at saka si Judith. Lagi nating hinahabol. Judith na naman. Jonah na naman. No? Mga kapatid, doon po sa laging naghahabol kay Jonah at Judith, may promise si Lord na lahat ng pangailangan natin, aabutan tayo. Darating, ibibigay ni Lord. Magpo-provide si Lord. Nandyan ang provision ni Lord. It will always catch us up. Darating ang provision. Darating. Sa Bicol at saka sa Bisaya, pag sinabi mong dating, isang word lang yan, abot. Pag sinabi mong muabot, sa Bicol niya, maabot ba? Ang dadating? Parang walang nagagano, parang mali ah. So, aabutan tayo ng provision ni Lord dahil maabot ang kanyang support, tsaka financial na support sa atin. No? Di pala natin kailangan tayo ang naghahabol dahil tayo ang hahabulin at tayo ay aabutan. Dahil siya ang magdadagdag, siya ang magbibigay, siya ang tutugon ng ating mga pangailangan. Yan po yung sinasabi sa Matthew 6:33. Alam ko, memorize po natin yan. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Idadagdag lang sa'yo. No? Yung context po ng all these things dyan, lahat ng mga bagay na pangailangan natin. Needs po ang context. All these things, ibibigay. Lahat ng pangailangan. Bigas, ulam, gamot, maintenance, bayad sa tubig, bayad sa loan, ilaw, renta, lahat ng pangailangan. Nakaprepare na. Idadagdag na lang sa'yo ni Lord. Aabutan ka ng provision ni Lord. Idadagdag ni Lord sa iyong buhay. No? Aabutan. Darating. Kami ni Pastor Lab as a couple, 4 months na namin na experience ang lubusang provision ni Lord sa buhay namin. 4 months. Hindi naman siguro lingid sa inyo na 4 months na po kaming walang allowance. Literal. 4 months.
4 months na rin laging dumarating on time ang provision ni Lord. Ha? Grabe po. This year na siguro ang pinaka-challenging sa buhay namin mag-asawa. No? So, matindi po yung pangailangan namin. Take note ha, hindi lang pangailangan, matindi. Hindi lang halata kasi hindi naman kami sabi, hindi namin pinapakita, no? No? Pero matindi po. Ang point po, kung matindi ang pangailangan, matindi rin ang provision ni Lord. Ano yan? Laging sufficient yan. Paki-imagine daw. 4 months, meron pa pong 8 months to go. May na po ngayon. 4 months, 1 year. Ibinigay po namin ang 100% para sa ministry dahil gusto po namin mag-sacrifice para sa ministry. Lagi kong sinasabi kay Pastora Lab, hindi tayo nagmi-ministry para mabuhay. Tayo ay nabubuhay para mag-ministry. Ha? So, ibig sabihin, gawin mo lang yung trabaho para kay Lord, ipoprovide niya yung pangailangan natin. Siya ang bubuhay sa atin. Ito kasi, hindi na lang ako magkukwento. Pagbasa niya ng manuscript ko kahapon, tanggalin mo to. Ang daming pinatanggal. So, hindi ko na po i-mention. Naalala niyo po ba nung pumunta dito yung Koreana, yung visitor ni Ma'am Rosal? January po yun. Yung nagbigay sa akin ng $100. Masayang-masaya po ako nun. Pero advance po ako mag-isip. Iniisip ko, gagawin ko tong lifeline. No? Alam niyo po yung lifeline? Sandata sa panahon ng mga kagipitan. No? So, iniisip ko, dahil alam ko po yung plano namin, darating ang time kung magkaano't anumang mangyari, worst case scenario, yung walang-wala na talaga, ipapa-convert ko yun para may magamit. No? Advance na po tayo mag-isip. Anong buwan na ngayon? Mayo na! Nasa akin pa rin ang US dollar. Hindi ko pa napapapalit. Wala pa! Hindi pa kailangan. US, 100 lang pala. 100 lang. Nasa akin pa. Nag-aantay pa ako. Mga kapatid, ito po yung sinasabi ko, we can run, but we can hide from the provision of the Lord. Hindi po tayo makakatakas. Aabutan tayo ng pagpapala ni Lord at ang kanyang provision. No? Kung mag-a-adjust yung needs natin, mag-a-adjust din ang provision ni Lord. Kung matulin masyado yung needs mo, sobrang tulin din ang pagpapala ni Lord. Ito po yung sinasabi sa Corinthians, my grace, Corinthians ba, is sufficient for you. So pag sinabi pong sufficient, pag malaki yung need mo, malaki rin yung provision ni Lord. Pag sobrang laki ng need mo, sobrang laki rin ng provision ni Lord. Sufficient nga. Pag super duper over to the max yung needs mo, ganun din po yung provision ni Lord. Super duper over to the max. No? Sufficient po yan. Subalit mga kapatid, dapat tandaan natin na according din sa verse, aabutan tayo ng provision ni Lord kung uunahin natin siya. Yun po yung dapat hindi natin kaligtaan. If we seek His kingdom and His righteousness. If we seek first. So meron pong premise. Merong premise yung promise ni Lord na provision. No?
Ang problema po kasi minsan sa atin, gusto lang natin yung premise. Gusto lang natin yung promise. Ayaw natin yung premise. Minsan gusto lang po natin yung provision. Ayaw natin ang kondisyon ni Lord. Gusto natin yung supply. Ayaw nating mag-comply. Mas inuuna pa rin natin sarili natin. Mas inuuna pa rin natin yung business natin kaysa kay Lord. Mas inuuna pa rin natin yung trabaho natin kaysa kay Lord. Ayaw nating mag-comply na seek first the kingdom of God. So hindi po ito nangangahulugan mga kapatid na hindi na po tayo magtatrabaho. Kailangan pa rin po natin magtrabaho. Kailangan pa rin natin magsikap. Kung kailangan mag-overtime, mag-overtime. Pero ang point, unahin si Lord. Seek first His kingdom and His righteousness. Itong project po natin, ano sa tingin nyo? Need ba to o want lang? Need! Project Lotte at 40, need po natin mga kapatid. At kasama ito sa promise na Lord na all these things shall be added. Ibibigay po ito ni Lord. Promise niya po yan. Kaya nga ang challenge, kung gusto po natin talaga ma-realize ang promise ni Lord sa ating church, dapat rin po, as a church, huwag nating kalimutan na unahin si Lord sa buhay natin. So, pag linggo, samba muna bago sumba. Baka meron nanonood ng live dyan na nagsusumba habang nag-worship. Hindi po yan maayos. Prayer meeting muna bago business meeting. Bible muna bago cellphone. Baka buhay natin, puro cellphone na, wala nang Bible. Practice muna yung mga praise and worship natin. Practice muna bago pastime. Ministry muna bago luxury. Tithes muna bago bills. And lastly, pledges muna natin bago pleasure. Seek first the kingdom of God. Kung uunahin natin, mga kapatid, si Lord sa ating buhay, hindi tayo matatakot, hindi tayo bagay mag-alala, mabalisa dahil ang mga pangangailangan ay siguradong darating. Aabutan tayo. You can run, but you can't hide. Last na po. You can run, but you can hide because, ito ba yung color niyan? God's blessings, plural, will overtake you. Ba, matindi. Kanina, hahabulin lang, aabutan. Ngayon, overtake. Overtaken. Tignan niyo po yung verse. 3 pong translation yung kinuha ko. And all these blessings shall come upon you and overtake you. New King James Version. And all these blessings shall come upon you and overtake you. New American Standard Bible. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Mag-overtake ang blessing. Naranasan nyo na bang ma-overtake ka ng blessing ni Lord? Huh? Mga kapatid, ibang klase. Kung ang blessing ni Lord, ang favor ni Lord ay mag-overtake sa buhay mo. No? Matindi yan. Mas matindi pa yan sa swerte. Blessing ni Lord, mag-overtake sa buhay mo. Uulan ng pagpapala, babaha sa yung bahay ng pagpapala, yung tipong wala ka ng paglagyan ng blessing ni Lord, dahil sobrang dami, hindi mo na masalag. No? Yung tipong kailangan mo na magpatayo ng bagong tindahan dahil sobrang liit na, yung tipong parang minamagnet mo yung mga tao mo sa negosyo mo dahil sobrang dami nagtatangkilik sa tinda mo. Ganyan po mag-bless si Lord.
o overtaken ka. Hindi mo na kayang tanggapin. Dahil sa sobrang daming blessing, God's blessing will overtake us. Napakagandang buhay niyan. Last Wednesday, birthday ko yun sa prayer meeting namin. Wala kaming ginawa kundi magpasalamat kada isa. No? Nagpasalamat si Dang. Dahil literal na nag-overtake ang blessing sa pamilya nila. Gusto niyong malaman kung anong nangyari? Grabing overtake sa buhay ni Dang. Matagal na kasing sumasakit yung kamay ni Kuya Edwin. Matagal na, hindi ko alam kung ilang taon na siguro sumasakit. So, need ipa-check up. Baka kung ano-ano na yan. Ang pinaka-worry talaga ay si Dang. Sobrang laki ng gastos ng pa-check up niya, baka mahal yung gamot niya. So, worry siya. But praise the Lord. Nag-overtake ang blessing ni Lord. Walang bayad sa check-up, libre lahat ng gamot. Hindi pa dyan nagtatapos. Lahat ng membro ng pamilya, libre magpa-check up. Grabe na blessing yan. Grabe na favor. Alam niyo kung anong nangyari? Ang story kasi niyan, noong 2019, 5 years ago, may sumakay na doktor sa taxi ni Kuya Edwin. Taxi driver si Kuya Edwin. Naiwan yung cellphone ng doktor. Siyempre, mabuting tao, ibinalik yung cellphone sa doktor. Pero hindi po sila nagkita. So gusto nung doktor, magkita sila face to face sa isang station ba o kung saan. Kasi gustong bigyan ng appreciation ba siguro, o reward ba o ano. Ayaw ni Kuya Edwin. Ayoko ng ganyan. Short, hindi sila nagkita. So alam niyo kung anong ginawa ng doktor? Hindi ko lang alam kung anong ginawa. Basta parang tinandaan niya yung pangalan, tapos naglagay siya ng note sa cellphone ba niya o sa cellphone, na kung time in case na magkita sila, magno-notify yung cellphone, ito yung tao na yun. No? So nilagyan niya na parang notification sa computer siguro. So ilang taon na? 5 taon na. Pagkita nila ni Kuya Edwin, sa dinami-dami ng ospital, sa dinami-dami ng doktor, doon talaga siya nagpa-check up. Pagkita ng doktor, ito pala yung taong nagsoli ng cellphone ko. Nilibre ang check up. Nilibre ang lahat ng gamot. At sinabihan, kung merong magpapa-check up sa pamilya nyo, libre! So, in short, ang masaya si Dang, wala siyang nagastos. Libre. Grabe yung blessing. So ito po yung literal. Literal. You can run, but you can hide from the blessing of the Lord. Basta susunod. Meron po meron po yung condition din, no? If you obey the voice of the Lord. Meron pa rin pong condition. No? Tulad ng sinabi ko kanina, ang promise din na ito ay meron ding kaakibat na kondisyon. O overtake ang blessing ni Lord kung tayo ay makikinig sa kanyang salita. Kung tayo ay susunod, tutupad sa kanyang mga utos sa ating buhay. Sabi pa ng isang author, obedience is the only key that unlocks God's treasure of blessings in our lives. So, obedience po yung keyword. Pagsunod, pagtalima, pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang tanong, masunurin ba tayo na anak ng Diyos? Tanong niyo po yung sarili niyo. Baka simpleng command lang ni Lord na iwanan na natin yung bisyo natin. No? Baka hindi pa natin masunod. Magbago ng buhay. Simpleng command lang ni Lord. Hindi natin magawa sa buhay. Nagsisimba tayo, members tayo, leaders tayo. Pero hindi makita sa buhay.
ang pagbabago. Walang obedience sa buhay. Baka mga kapatid, simpleng demand lang ni Lord na 10% ng income nyo, ibigay nyo sa akin, sabi ni Lord. Baka simpleng demand lang, hindi po natin maibigay kay Lord. Alam nyo mga kapatid, itong 10% na tithes ay sa time pa to ni Abraham. Wala pang law. Wala pa si Moises. Meron ng tithes. Sa time ni Jesus, nandun pa rin. Hanggang sa time natin. So ito po yung, isa po ito sa mga kinocommand sa atin ni Lord. So hindi pa rin po nagbabago ang principle. Give and it will come back to you. Obey and you will be blessed. Disobey and you will be cursed. Parang hindi po yan nagbabago. So ang challenge ko po mga kapatid, kung gusto po nating maranasan ang pag-overtake ng favor ni Lord sa atin, blessing ni Lord, makinig po tayo sa tinig ni Lord sa ating buhay. Isabuhay natin yung salita ni Lord, yung napapakinggan natin, nababasa natin. Talikuran po natin ang ating mga kasalanan. Maglingkod tayo sa Panginoon ng buong puso. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Sumunod tayo sa Kanyang utos. You can run, but you can hide. God's goodness will chase you down. God's provision will catch you up. And God's blessing will overtake us.